Praise the Lord. Hallelujah. Wow, it's amazing the presence of God. So, may I call Pastor Olivia Tainan to give us the introduction of our guest speaker for tonight. Glory to God. Hallelujah. I said, glory to God. Hallelujah! We're overwhelmed. I said that because we're flooded in the presence of the Lord. Have you felt that? Yes! Are you sincere in your heart this night? Yes! Hallelujah! Because our God is very sincere to us. True. Kaya nga, tonight, we're flooded in the presence ng ating Panginoon. It's really a joy in our midst. And especially, glory to God, to our Lord Jesus Christ, who gave this vision in the life in His daughter. So that this Team Global Music Ministry, we are in togetherness so that we are giving our great and thanksgiving toward God, the source and the very source of this vision. And He's worthy enough, amen, to be glorified. Since yesterday, the Lord blesses us through His word. And I hope and I believe that you received something that is special in you based to the word ng ating Panginoon. That we cannot even buy it with money because that is precious blessings that comes from God. That every time He made His people to be in one, with a unified spirit, with a one purpose and goal. The Lord really delighted to bless His people. Kaya ngayon gabi, this is not an accident that we are here. It is really the realities that the Lord made it possible so that we are one together. As He is sending His servant in our midst, because He has a divine purpose. And of course, we are blessed because the purpose of this night is to be glorified. That God who made and gave and released this vision in order for us to release our worship and thanksgiving to our God. And especially His purpose to be glorified. That God, which is the Savior of our soul. Yet, glory to God, this evening, I know and I believe that we are so excited, expecting, and preparing our hearts in order for us to receive again another blessing. Could you? Amen. Amen. Could you? Amen. Palakpakan nga ang ating Panginoon. Wow! We are excited because since the very first night, yesterday, our revival, talagang my heart melted because of that divine presence ng ating Panginoon. And so for this night, because that is the heart of God, na ibibless niya tayo if we are really sincere to our worship to Him. Kaya ngayon, ang kanyang servant na binigay niya sa ating kalagitnaan, God is really, hallelujah, happy because alam niya kung ano ang dapat na marinig natin sa Kanya through His servant. Kaya ngayon ay gusto ko lang na banggitin
ang mga few na, hallelujah, dapat na malaman natin ngayon gabi concerning the life of this servant of God. The servant of God, thank God for God nurtured him with the divine word ng ating Panginoon by means of entering and grabbing the opportunity to be in the Bible school. Since that year, in the year of the Lord, 2005, in the Bible school compound in Harvester Bible Academy, Candon, Ilocos. And he is, hallelujah, the assistant pastor in his home church in Patak, Galimuyod, Ilocos. From that ministry year, 2009 to 2013, he ministered to that particular church in Patak, Galimuyod, Ilocos. And he enjoys serving the Lord with those years, with those ministry years that God bestowed in his life. And now, at the present, he is pastoring that ministry year. He is pastoring the flocks in Candon, Ilocos, through that fellowship Rock of Ages. And he really enjoying those flocks that was entrusted into his hand. Hallelujah, by our Lord Jesus Christ. And at the present, he is now pastoring the church of God. Hallelujah. Continuously, as God called him with a purpose. Now, this servant of the Lord, God, he brought him in another nation, which we call Firenze, Italy. And there he called again the Lord to stay there, and he continued this mission that God imparted to his heart. And there he is holding again the flocks of the Lord under the church of God that he is covering of the church. Thank God for the servant of God, aside that he accepted this great commission that God imparted to his life. Thank God for those blessings na binigay ng Panginoon sa kanya. He has a wife, and he has blessed with one kid, and even another blessing on coming. Amen? Wala mong palakpak doon. Because we know that the Lord, he blesses us so much that we could able to deserve it. Mga kapatid, sa umagang ito, sa gabi ito, it is our great pleasure to be upon us as we gave now this time for us, parang Panginoon, ang alipin ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, that from Firenze, Italy, right here in Athens, wow, hallelujah, He's sending us Reverend Reynald Iniego Valdez to administer the word of God. Salamat natin siya. Yes, napalakpak natin ngayon. Wow! Glory to God. Yes, Lord. Pastor, this is now your time. The Lord will bless you. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid.
I have a thirst of joy. Naalala ko nung si Moses, nung nanghina ang kanyang kamay, mga kapatid, nung lumalaban po sila sa mga Amalekites, may kasama siyang dalawa, si Aaron at saka si Hur. Nung nanghina si Moses, mga kapatid, at palupay-pay na ang kanyang kamay, itinaas ni Aaron at saka si Hur ang kanyang kamay. Salamat po, kapwa ko manggagawas sa Diyos. Kayo po yung mga ate ko, kayo po yung mga kuya ko, hindi lang siyata kuya, lulot lula ko kayo sa pagmiministro. At inspired po ako bilang inyong anak sa pagmiministro. Hallelujah. Kaya po, sa gabing ito mga kapatid, purihin po ang Diyos sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na yung kagalakan po sa ating puso sa paglilingkod po sa Diyos, mga kapatid. In spite na marami po tayong pinagdadaanan, pero po yung kung may kagalakan po sa ating puso, mga kapatid, nagpapatuloy pa rin tayong lumakad. Kaya po sa gabing ito, mga kapatid, saludo po ako kay Pastor Dom, Pastor Olivia, Pastor Oscar, Pastor John, sa lahat ng mga manggagawa ng Diyos. Saludo po ako sa inyo, mga kapatid. Dahil po, alam ko po na gagamitin niya po tayo ayon po sa kanyang kaparaanan. Kaya purihin po ang Diyos, mga kapatid. Talagang sobra po kung talagang yung insight ko ngayon ay talagang punong-puno po ng kagalakan. Unang-una sa lahat, mga kapatid, kasama po natin ang aking manang. Si Manang Judy ngayon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, dahil po ang ate ko po na ito, mga kapatid, pag pusol po nga pili, talaga nga basmutan na. Talaga nga isuro na kadagi tinasaya at nabanag na muyo di ubinga, may sabot na nga, kuriraw. Ngayon, agyaman ang kikuha ta, ado tinasusurok kakapsat. So nga may tanokin, may dayaw, iti Diyos kayo nga si Bibiyag, kakapsat nga nakatunin, Pastor Nestor Domingo, Pastor Domingo Velasco, Pastor Domingo Daniel, panay nga Domingo. Hallelujah, talaga nga naggimbag niya po the unity and uniqueness of God na kung paano niya po tayo pinagkaisa, mga kapatid, sa mga ministro ng Diyos. Pastor Hilda, Pastor Nida, salamat sa inyo, mga kapatid. At purihin po ang Diyos sa bawat isa po sa atin sa gabi ito, mga kapatid. Inaanyan ko pong tatayo po kayo, mga kapatid, bilang paggalang po sa banal at makapangyarihang salita po ng Diyos. Ang teksto po natin ay Psalms chapter 145 verse 9 at sa chapter 33 verse 4 at 34 verse 8. Basahin ko po sa Tagalog version. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatanggi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay namamalagi. Si Yahweh ay tapat. Sa 33 verse 4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maasahan ng kanyang ginawa. Sa 34 verse 8, ito po yung sabi niya, tignan mo at lasapin mo ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa kanya. Ama namin na makapangyarihan, salamat po sa gabi ito, sa pagkakataon na ibinawad po sa amin. Salamat po, Lord God, sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa iyong yakap sa gabi ito, Lord God. Nabasa na namin ang iyong banal at makapangyarihan na salita, Panginoon. Magpatuloy mo na pagpalain ang iyong lingkod, Panginoon. Nawa po lahat ng bibig kasi ng aking bibig. Sino man na makikinig dito ngayon sa nakatune-in ngayon, Panginoon, mapapalakas, mapapaugat, mapapatibay ang kanilang pananampalataya, Panginoon. At salamat po sa gagawin mo sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo sa presensya po ng Diyos. Napakaganda pong itong grupo na ito, mga kapatid. Team Global Music Ministry. Hindi lang po Team Canada. Hindi lang po Team Cyprus. Hindi lang po Team Lebanon. Hindi lang po Team Jordan. Hindi lang po Team Greece.
Hindi lang po Team Italy, mga kapatid, kundi lahat ng sabi niya, Team Global Music Ministry, mga kapatid. This ministry is for God's glory. Amen, mga kapatid. Kaya blessed, prosperous, and fruitful anniversary, Team Global Music Ministry. Palakpakan mo natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya po sa gabing ito, sa oras na ito, mga kapatid, mula po sa ating binasang Eskritura, makikita po natin dito yung kabutihan po ng Diyos. Kaya po sa chapter 34 verse 8 sa Ilocano version, nagpintas, kunana, kitab, ken nanamot ti kinaimbag niya po Diyos. Wow! Simula pa lang, nung nandito po tayo sa tiyan ng ating manginang, God fearfully and wonderfully made us. Wow! So nga uray pa ino ti agong mo kat dinalanan ti pisong. Uray pa ino pa naglaplapayag mo basta aglaplapayag nga uong nga kunada lapayag iti may nga alimang nga takto lapayag na dulagit kunada iti lalakay nga takto ti lapayag mo at itong tibiyag mo. Ngayon ko nakakabsat at itong tibiyag mo nung mamati ka tiyapo. So ayatin nga kabsat, makikita po natin dito yung katotohanan po, mga kapatid, kung gaano kabuti po ng ating Diyos sa ating mga buhay simula po nung nandun po tayo sa tiyan ng ating mga ina, mga kapatid. Kaya po sabi niya, goodness and justice are the several aspect of one unchangeable, infinitely wise and sovereign moral perfection. God is not sometimes merciful and sometimes just, but He is eternally, infinitely just and merciful. Wow! Yan po yung katotohanan, mga kapatid, mula po sa sulat po ni Haring David, na sabi po ni Haring David, mga kapatid, na napakabuti ang Diyos. Sabi niya, hindi siya nagtatanggi, mga kapatid. Hindi siya nagtatanggi anuman na hingin po natin ayon po sa kanyang kalooban, ayon po sa kanyang layunin sa ating mga buhay. Hindi kanya tatanggihan, mga kapatid. Sinabi ko kanina nung lumalakad po kami kay Pastor John, pupunta po kami sa mataas na bundok. Nagtanong siya, kapingatang bakit kaya nga hindi natapos ito? Sabi ko sa kanya, mula po sa kanyang tanong, mula po sa templo, hindi ko alam mga kapatid yung templo na yun na hindi natapos. Acropolis, yung templo po ng Templo of Goddess of Athena. Sabi ko sa kanya, hindi natapos yan kasi yung plano nila para sa mga Diyos-Diyosan. Kung para sa Diyos yan, talagang makatapos yan perfectly, sabi ko sa kanya. Alam nyo, we are the ecclesia. We are the called out ones. Tayo po yung mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, mula sa lukmok ng kasamaan, lukmok ng kahirapan, higit sa lahat, namumuhay po tayo ng kadiliman noon. Pero po nung tinanggap natin si Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, we are now the light of the world. Tayo na po yung ilaw ng sanlibutan. Kaya kung tayo po ay ilaw ng sanlibutan, mararanasan po natin ang kabutihan po ng Diyos, mga kapatid. Amen. Mararanasan po natin, mga kapatid, kahit po rumagasap ang problema, rumagasap po ang circumstance sa buhay, mararanasan po natin ang kabutihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa aklat po ng Zephaniah chapter 3 verse 17, sabi niya po doon, mga kapatid, na sa piling mo si Yahweh na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Wow! Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Verse 18 sabi niya, gaya na ng diriwang sa isang kapistahan, ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Wow! Yan po yung katotohanan, mga kapatid, na ang kabutihan ng Diyos ay dadawin pa rin sa ating buhay, mga kapatid, kahit kung minsan makagawa po tayo ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. But God is faithful and just. Amen. Yan po yung katotohanan.
Siya po ay tapat at matuwid na Diyos. Kaya po kung papaluin niya po tayo, isangga po natin. Mga kapatid, huwag mong kung papaluin po tayo ng Diyos, tuturuan po tayo ng Diyos, hindi po natin lalayuan mga kapatid. Dapat na isangga po natin mga kapatid. Kaya po sa gabing ito, mga susi, kung paano po natin ma-experiensya ang kabutihan po ng Diyos. May 4 na susi na gusto kong ibahagi sa gabi nito sa oras na ito mga kapatid. We are now the people of God. Kaya po yung una sabi niya, kung gusto mong dadaloy ang kabutihan o ma-experiensya ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, sabi niya, we need to be people of faith. Ikaw yung taong may pananampalataya. Sabi niya, happy is the man who has faith in Him. The word for faith means to flee for Him for protection, to confide in Him, to have hope in Him, to make Him our refuge, and to trust Him. Yan po yung katotohanan tungkol po yung pananampalataya na sinasabi mga kapatid. Siya lang po ang ating kalungan. Siya lang po ang magbibigay po sa atin ng kagalakan sa ating puso, mga kapatid, pag-asa sa ating mga buhay. Siya lang po yung sandata po natin at siya lang po ang pagkatiwalaan po natin. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay di ka matitiwala. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya po sa aklat po ng Hebrews chapter 11 verse 1 ito, makita po natin doon yung katotohanan. Yung ang ibig sabihin yung pananampalataya. Sabi niya ay hindi kaalaman kundi paniniwala. Ngayon ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na inaasahan at ang tanda na ang mga bagay na hindi nakikita ay totoo. Sapagkat sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng pagsang-ayon ng Diyos sa ating mga ninuno. Kaya pinakita niya doon mga kapatid, yung katotohanan o ibig sabihin ng pananampalataya. At higit sa lahat sa verse 6, sabi niya doon mga kapatid, it is impossible to please God without faith. Hindi po natin malugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Mga kapatid, kaya po sabi niya pa sa ibang translation, mga kapatid, it's not merely academic belief or agreement with truth. You have the belief that God is one, and you do well. The evil spirit have the same belief, seeking death. Pati po yung mga evil spirit, mga kapatid, ay naniniwala po sila, pero ang pagpaglagargada, itibutbutay, mga kapatid. Kaya po, yan po yung unang susi po natin kung paano po natin na-experience ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi niya, faith is belief that trust and obey. Trust and obey. Kung magtiwala ka at sumunod ka, mga kapatid, ibig sabihin may pananalig ka, may pananampalataya ka sa Diyos. Kaya po nung umawit si Paul at saka si Silas, mga kapatid, sa bilangguan, makita po natin yung puso po nila. Nasa bilangguan sila. Nagpupuri po sila sa Diyos. Mga kapatid, kung bakit po nabilanggo si Paul at saka si Silas, dahil po sa pagtuturo nila sa Ebanghelyo po ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi sila natakot. Hindi po sila nalungkot sa loob ng bilangguan, kundi ginawa po si Paul at saka si Silas, mga kapatid, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Wow! Di ba kung minsan yung nada sa bilangguan, makita mo doon na nalulupay-pay, parang nangihina po sila. Pero kabaliktaran, mga kapatid, yung ginawa ni Paul at saka si Silas sa loob ng bilangguan, nagpuri sila, nagpasalamat sila, at makita po natin yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Paul at saka si Silas. Lumindol at kabuksan yung pintuan ng bilangguan, kaya natakot po yung tagabantay sa bilangguan. Gusto niya nang saksakin ng kanyang sarili upang mamatay siya. Pero nung lumapit si Paul at sa Silas, sabi yung tagabantay sa bilangguan, anong gagawin ko upang ako'y maligtas? Manampalataya ka kay Kristo. Ikaw at iyong sambahayan ay maliligtas. Mga kapatid, ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lang po pananampalataya na
na walang direksyon, kundi ang pananampalataya ng isang tao, mga kapatid, ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Fixing our eyes on Jesus because He is the author and finisher of our faith. He is the Alpha and Omega. Lahat po tayo, galing po tayo sa different churches, mga kapatid. I am a Church of God. I am a minister of Church of God. Kanina, napag-usapan namin ni Pastor Luke, Church of God siya. Kami po ay Iglesia ni Cristo. Kayo po ay Assemblies of God. Pinagkaisa ni Cristo. Kayo po ay firstborn. Kayo po yung kapamilya. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, any denomination, we are one in the family of God. Tayo po ay isang pamilya ni Kristo upang ipalaganap po natin yung katotohanan tungkol sa pananampalataya, mga kapatid. Dahil po yung pananampalataya, mga kapatid, tayo po ay naligtas. We are saved by grace through faith in our Lord Jesus Christ. Kaya po, i-share po natin ang ating pananampalataya. We need faith in God's word that is true and right. We need faith in God's promises that they hold fast and will be fulfilled. We need faith in God's love that is everlasting. And we need faith in God's goodness that is satisfying and sufficient. Wow! Wow! Napakaganda, sabi niya, God's goodness is satisfying and sufficient. Makita po natin yung mensahe po ni Apostol Pedro. Sa aklat niya sa unang Pedro chapter 5 verse 9 and 10, sabi niya, mga kapatid, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Hindi kayo magpakatatag sa iyong lakas, hindi kayo magpakatatag sa iyong galing, hindi kayo magpakatatag sa iyong kaalaman. Sabi niya, magpakatatag kayo sa iyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sabi niya, mga kapatid, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon di matitinag, siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalawalhatian kasama ni Kristo. Kaya po ang ating pananampalataya, mga kapatid, ito po yung unang susi upang mabuksan, dadalo at bubuwas pa ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. We need to be people of faith. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangalawa, mga kapatid, na susi po upang ma-experiensya po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. We need to be people who pray from the bandages. Tayo kumadagiti tao nga nawayawayaan ti pang nakabalod. Una, ang dami na po nating napapakinggan. Bilanggo po sila, they are prison of hate. Gura! No, dagura ti puso, masangsangwanan agbalingkan na gurang. No, the bitterness ni da puso, napait. Hindi lang napait, napakapapapapait kan tupay. Masakbayan. No, ada kinatangsit, tibiyag mo, isuday tati mangsatsat ti panagserbi mi ti Apo. Amen. Kitno padagsen ka ti padang na tao, manupaypay iti padang na tao. Alalahanin po natin, yung isang istorya sa isang pipi na may nag-grip sa kanya. Mga kapatid, dahil kung napakaganda po yung pipi, mga kapatid, may isang lalaki na nang-rape sa kanya, short story. Kinuha ng pulis yung pipi na babae na maganda at pinunta niya sa loob ng police station. Short story dahil po hindi po makapagsalita yung pipi. Anong pangalan mo? Sumagot yung pipi. Magdali na ba ang pangalan mo?
tinanong ulit po yung investigador yung pipi. Saan kanya rinig? Bahay ko daw siya nirip. Last na tanong po, uling tanong po yung investigador. Sino ang nag-rape sa'yo? Si Pili Mao nang nag-rape sa'yo? Bakit ko po na-istorya ito, mga kapatid? Sa harapan ng Diyos, wala po tayong maililihim. Alam niya ang ating katauhan. Alam niya ang nilalaman ng ating isip. Alam niya ang nilalaman po ang ating puso. Kung may tinatago ka na hindi maganda, mga kapatid, dapat na mapalaya ka sa pagkabilanggunayan, mga kapatid. Dahil po, sa panahon ngayon, ang dami po nating struggle sa buhay. Kaya gusto ng Diyos na mapapalaya po tayo bawat isa. Sabi niya po sa isang quotation, nabasa ko po sa ilang isang libro, sabi niya, the greatest robber of our joy, sabi niya, peace and enjoyment of the Lord is the thief of selfishness. Yung makasarili. Kung minsan, mga kapatid, makasarili po tayo. Nung nabasa ko pong itong libro na ito, mga kapatid, dito po naliwanagan ang aking pag-iisip. Kung minsan, mga kapatid, may karakter po ako na makasarili. Pero nung nabasa po itong libro na ito, mga kapatid, kaya po kung tumawag po sila sa akin, ginagawa ko ng buong loob, ginagawa ko po ng buong puso na tulungan ko yung tumatawag po sa akin. Kung minsan, mga kapatid, sabi nila, Manong, tulungan mo kami. Talagang pagbabiyahe ako na tutulungan ko sila, mga kapatid, upang ipakita ko po yung pagmamahal ko po sa kanila. Lalong-lalo na ipapakita ko yung taos pusong tumulong po sa kanila, mga kapatid. Kaya po, huwag sana po tayong makasarili. Walang makasariling anak po ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid, na gamitin niya ang ating mga buhay, mga kapatid. Hindi na po sa ating limitasyon, kundi gagamitin niya po ang ating mga buhay ayon po sa kanyang kapangyarihan, ayon po sa kanyang plano po, mga kapatid. Amen. Noon, hindi ko pa nakilala si Kristo. Managbabainak. Uray pa no, at dapat punson di kaguba. Hanak nga mamapan kaputi mga nagbabain ko. Pero I thank God I encountered Jesus Christ in my life. Na dito ko na kita po yung katotohanan, mga kapatid. Kung may Panginoon ka, kung si Kristo ay nananahan sa inyong buhay, may tapang ka. Daturod mo nagtakder. Hindi. Ang montibado dagiti naling kiwakir nagtutubo, abot. Ada burbur kunada nagiti badbado nagiti agtutubo hindi dahil nagtutubo kalsa. Pero nung tinanggap ko si Kristo, binago niya from head to foot. Yung mapayat noon, siksik na ngayon. Ganon po katindi ang Diyos sa aking buhay. Ganon din katindi ang gagawin po ng ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung mapalaya po tayo sa lahat ng mga hindi kalugod-lugod na kauugali po natin, mga kapatid. Kaya po sa Galatians chapter 5 verse 1 and verse 13 and verse 14, sabi niya, mga kapatid, para sa kalayaan at pinalaya tayo ni Kristo. Manindigan nga kayong matatag at huwag nang muling pasakop sa pamatok ng pagkalipid. Sapagkat tinawag kayo sa kalayaan, mga kapatid, huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang isang pagkakataon para sa laman, ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po sana po napalaya na po tayo. Kung bilanggo ka pa, gusto ng Diyos na papalayain ka niya ngayong gabi. Saan ka man ngayon na nakikinig,
Kung may spirit of hate, spirit of bitterness, spirit of lie, spirit of pride, spirit of burden of others, spirit of selfishness, God wants you to be free. Amen. Gusto ng Diyos na papalayain ka niya. Dahil po, may plano siya na ibuhos niya ang kabutihan po sa iyo, sabi ng Diyos, mga kapatid. Yan po yung pangalawa. We need to be people who pray from the bondages. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo, sabi niya, we need to be people who flee from worldliness. Dapat yung isang tao, dapat po yung isang anak ng Diyos, layuan niya sa mga makamundong gawa. There are three deadly enemies. First, the devil. Secondly, ourself. Dinalabanan po natin ang ating sarili. At yung pangatlo, world. Kung minsan, ang ating sarili, gusto niya ay talagang yung mga makamundong gawa ng ating sarili. Gusto niya yung mga bagay po na hindi ka nais-nais sa harapan po ng Diyos. At yung mga makamundong gawa, are you guilty of spiritual adultery? Sabi niya, we ask, what does that mean? It means being married to Christ in loving the world. Yung tinuro po ni Pastor Erwin, na-enlighten po ako doon, mga kapatid, sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, about the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang dami kong natutunan po sa pinag-aralan na yun, mga kapatid. Alam nyo, kung minsan, ang makapaghiwalay po sa atin sa harapan po ng Diyos kung minsan, yung ating pita ng laman, pita ng mata at kapalaluhan ng buhay. Kaya po sabi po ni Pablo sa Iglesia ng Corinthians chapter 11, verse 1 Corinthians chapter 11, verse 2 and 3, I am jealous for you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Makita po natin, pati po si Pablo, nagselos siya sa iglesia ng Corinthians dahil po nakita niya sa iglesia ng Corinthians na mumuhay po sila sa mga makamundong gawa, mga kapatid. Kaya po ibinahagi po ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17, that you are the temple of the Holy Spirit. Kayo po ay templo ng Espiritu, sabi ni Pablo sa iglesia ng Corinto. Kung templo kayo ng Espiritu Santo, ibig sabihin, mga kapatid, magpakabanal kayo, sabi po ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto. Kaya po sana po layuan po natin. Hindi po natin ipanalangin, tukso, lapitan mo ako. Kundi yung panalangin na tukso, layuan mo ako, tukso, tulungan, Lord, tulungan mo ako. Yan po yung panalangin po natin. Sa Matthew chapter 6, verse 24, mga kapatid, sabi niya, no one can serve two masters, either we will hate the one and love the other, or will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ibig sabihin, hindi ka makapaglilingkod kung dalawa yung pinaglilingkuran mo. Dapat na 100% na nakatuon ka sa paglilingkod po sa Diyos. Kung nakatuon ang paglilingkod po sa Diyos, mga kapatid, susunod ang pagpapala sa iyo, mga kapatid. Alalahanin po natin, noong papunta po ng mga Israelitas patungo sa Promised Land, agasamdan. Mula sa paglabas mo nila sa Ehipto at nakarating po sila sa Promised Land, yung Spartan po nila hindi lumuma. Yung topsider po nila hindi po, ibig sabihin hindi po lumuma ang kanilang mga topsider. Yung damit nila, simula nung paglabas po nila sa Ehipto, ay napakabago. Pagdating nila sa Promised Land, bago pa rin. Wow. At higit sa lahat, mana at tukling ang ibinibigay ng Diyos sa kanila na pagkain. At hindi lang yan, agasundan. The pillar of the clouds of fire and the pillar of
yung numnum iti ulit at sapakin numnum ino ranyat niya po itilagin dahil tati kinaimbag niya po Diyos ayatin nga kabsat kadagiti Israelitas gagturong iti promise land. Tayo po ay lumalakad ngayon patungo po sa kalat na ibibigay po ng Diyos sa atin. Kahit po kung minsan may ginagawa po ng dyablo na patibong sa ating harapan. Kung gumagawa po ng dyablo sa mga patibong sa ating harapan, mga kapatid, isipin po natin, kinitatak po natin sa ating isip, dapat natalunin mo kung ano yung ginagawa ng dyablo sa iyong harapan. Ibig sabihin, layuan mo yung mga makamundong gawa. At dadaloy na dadaloy po yung kabutihan po ng Diyos. Hindi lang po kabutihan, katapatan at kadakilaan ng Diyos ay dadaloy na dadaloy po sa ating buhay. Alalahanin po natin, si Lot, palabas na po sila. Yung asawa po nila, mga kapatid, asawa ni Lot, palabas na po sila, mga kapatid. Pero po, insublina di makana, ano nangyari? Nagbalik na titiasin di asawa ni Lot. Huwag nating lingunin pa yung nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan. Napalipas na yan. Sabi po ni Pablo sa iglesia ng Filipos, forgetting the past. Kalimutan mo ang nakaraan. Kahit kung minsan ini-inject po ng diablo ang mga nakaraan sa ating buhay, yung mga ginawa po natin na napakahumil nung nakaraan, mga kapatid, ini-inject ng diablo. God said in Philippians chapter 3, verse 13 to 14, 15, forgetting the past. Kalimutan mo ang nakaraan. Layuan mo ang nakaraan. Sa aklat po ng Ephesians, pursue righteousness and goodness. Gumawa ka ng mga matuwid at mabubuti, sabi po ni Pablo sa iglesia ng Ephesians, mga kapatid. Kung minsan, sabi niya, the world will drag us down, but Christ will lift us up. In 2 Peter chapter 2, verse 20, sabi niya, mga kapatid, takasan natin ang polusyon ng mundo sa pamamagitan. Anong gagawin po natin kung paano po natin takasan yung polusyon ng mundong ito sa pamamagitan ng kaalaman ng Panginoon? Kung wala po kayong alam po sa Biblia, mga kapatid, maaari lang po tayong malupakpak yung gawain ng diablo sa ating mga buhay. Pero kung may kaalaman ka sa salita po ng Diyos, kailanman ay hindi ka malupakpak. Mga kapatid, tagapagligtas na si Yesu Kristo sa una at kung paano ipagpatuloy ng paggawa. Yung mensahe po ni Pablo, napakaganda po mga kapatid. Yung mensahe po ni Pablo sa anak niya sa pananampalataya na si Timoteo, sa 2 Timoteo chapter 2 verse 22. 2 verse 22 sabi niya, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, bilang anak po ng Diyos, bilang mananampalataya, bilang grupo ng Templo Val Music Ministry, nandito ngayon o nakikinig sa online mga kapatid, layuan natin yung mga makamundong gawa mga kapatid, dahil po hadlang yan sa paglago po natin, hadlang yan sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa iyo. God said, flee from the worldliness. Yan po yung pangatlong susi upang ma-experience po natin ang kabutihan po ng Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo at panghuli, sabi niya, we need to be people who fear God. Sana po tayo yung tao na may takot po sa Diyos. Ang napakaganda po yung mensahe po ni King Solomon in the book of Proverbs. Palagi kong binabasa sa book of Proverbs, sabi niya, the fear of God is a great restraint for evil. We need a revival to restore the fear of God to human hearts. Sabi niya mga kapatid, when the fear of God is right, the heart is kept right. Kung yung puso ay may takot sa Diyos, sabi niya, ang puso ay talagang napakatuwid. The fear of God will cause people to depart from evil. Sabi niya pa mga kapatid, sa isang translation, sabi niya, the fear of God will move us to get others saved.
Kung may takot po tayo sa Diyos, mga kapatid, may gagawin at may gagamitin ka ng Diyos upang ang isang tao na hindi naligtas ay maliligtas, mga kapatid. Makita po natin, o sinimula nung bata po tayo, yung panahon po ni Noah, alam niyo mga kapatid, napakagandang istorya. Binabasa po yung panahon po ni Noah sa Genesis. Hindi lang po istorya para sa bata yun, mga kapatid. Istorya para sa matanda, binata, kabataan, mga matatatanda. Napakaganda po yung istorya para lang ulit-ulitin tayo na kakabsat. Nagdakkel impact natin panagbiag tayo akas mamati kin Kristo. Amuyo, nung panahon ni Noah, hindi niya naranasan nakakita, andyan na ang padasan nga, adalang arbis, adalang kuyum-yung kakabsat. Ano na padasan nga nakakita nga nagtudol din panahon ni Noah. Pero nang dahil po sa takot at pananalig niya sa Diyos, mga kapatid, dahil po bilin ng Diyos na gumawa siya ng isang daong, mga kapatid, short story, mga kapatid, gumawa siya ng isang daong. At nung natapos na ang daong, pumasok po yung mga mag-aasawang animals, mga kapatid, mga hayop. Short story, pumasok po yung mga anak at manugang ni Noah at yung asawa ni Noah at panghuli po ni Noah na pumasok sa daong. Inayahan niya yung mga tao, natatawa yung mga tao, mga kapatid. But short story, mga kapatid, naligtas lang po ang 8 kaluluwa. Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung 8 kaluluwa ay tubig, water. 8 means water. Ibig sabihin, gagamitin ng Diyos ang tubig upang malinis po tayo bilang anak po ng Diyos, mga kapatid. Kaya po sabi niya, if we have more of the fear of God, we will have more faith. The fear of God will produce purity. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteousness altogether. Sa quotation sabi niya, mga kapatid, mula po sa libro na nabasa ko, The Fear of God, sabi niya, the fear of God will keep us clean when love won't, unless the fear of God as in our heart, we won't show sin in it. Nung kung may takot po tayo sa Diyos, mga kapatid, linalayuan po natin yung mga masasamang pita, linalayuan po natin yung hindi bagay po na kalagod-lugod sa harapan po ng Diyos, at talagang may puso po tayo na may takot po sa Diyos. Sabi niya, mga kapatid, the fear of God in our hearts will make us what we ought to be. At higit sa lahat, mga kapatid, the fear of God, kung may takot po tayo sa Diyos, will affect our whole life. Aapektuhan niya ang ating buong buhay, mga kapatid. Kaya po, kung kayo'y may asawa, kung kayo'y may anak, love your husband as yourself. Mahalin mo ang iyong asawa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. It will affect our relationship. Sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 22, servant, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Na hindi lang po tayo talagang pakitang tao. Ayaw ng Diyos ng pakitang tao, mga kapatid. Gusto ng Diyos na maging totoo po tayo sa ating sarili. Kung gaano po tayo katotoo sa ating sarili, ganoon din nga katotoo po natin sa ating mga mahal sa buhay, katotoo po natin sa ating kongregasyon, katotoo po natin sa harapan ng kapwa po natin mananampalataya kay Kristo, mga kapatid. Because if you have fear of God, kung may takot ka sa Diyos, ang pagpapala ay galing sa kaliwa, galing sa kanan, galing sa likuran, galing sa harapan, at talagang buong pagpapala galing sa langit. Amen. Lord. Ito po yung 4 na susi upang ma-experiensya po natin ang kabutihan po ng Diyos. Yung may pananampalataya ka, kung yung may pinalaya ka na ng Diyos, linalayuan mo na yung mga makamundong gawa,
at may takot ka sa Diyos. Apat na bagay, mga kapatid. At may experiensya po natin ang kabutihan po ng Diyos. Mga kapatid. Mias Music Ministry. Hallelujah. Hallelujah. Mias Pastor Dong. Napakaganda po yung mensahe po na inawit po ni Pastor Dong. Mga kapatid. Kung gusto mong maging mapalad, dadaloy ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay.